Sa book of Ephesians, chapter 1, sabi po dito, verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are in Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Grace be to you and peace from God and our Father, and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Pagpalain po mga salita ng Panginoon, at tayo po ay malaya ng mga kapatid. Magandang hapon sa lahat. At pinagaganda ko mga kapatid na muli ay nakatayo sa inyo. Nakaraang December ay hindi ako nakatayo sapagkat may mga karamdaman pinaglay sa katawan. At sa biyaya po ng Panginoon ay muling nakatayo sa tulong ng Panginoon. Akala ko nung nakaraang December ay hindi na ako makakapangaral pa muli. Pagkat ako ay nagkaroon ng isang karasan na halos lumigay yung aking katawan at tingin ko ay parang hindi ko na kayang muling manalo. Pero sa biyaya ng Panginoon ay binalik niya ulit ang kalakasan unti-unti hanggang sa makarecover at magpatuloy ang pangaral ng salita ng Panginoon. So, habang ako ay nasa ganong kalagayan, sabi ko, Panginoon, bakit ngayon pa ito nangyari? At ang Diyos ay nangusap sa akin, sabi niya, anak, huwag ka mag-alala. Sa taong darating, maraming gagawin pa. Marami pa akong gagawin sa taong darating. Naniniwala ako mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na may ginagawa at ang kanyang gawa ay padakila ng padakila. Amen? Hindi po palamig ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Painit ang painit. Amen? Yung kape habang iniinom mo, habang tumatagal, lumalamig. Pero ang gawa ng Diyos habang tumatagal ay painit ng painit. Amen? Ating palakpakan ng Panginoon. Praise to God. Hallelujah. At humihingi po ako ng kaunti sa mga magagawang hapon na kayo wala. Sapagkat habang wala ako dito, nagpapakain po ako ng mga kaluluwa ko sa kantin. So hindi po maiwasan na ako ay umabang sa kasunduan. Kasi kami lang ang pinakamalapit para magluto ng mga almusal, ng ilang mga delegates sa malayong lugar. At pati tanghalian ay natawa sa amin. Kaya wala po akong magawa kasi nag-ilang panahon, ako at ang aking misis ang naghanda ng pagkain. At almost 90 person ang lahat na napakain mula umaga. At alam niyo po kung magkano budget namin? Hiram ako ng 4,000. At sa 4,000 na yun, binawasan ko pa ng 500 para sa gasolina, sa puto. Sa makatawid 3,500 na lang
So sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, ay napakain naman na busog ang mga kapatiran. Ang pray nga namin, sana tumayo na kayo. Masarap siguro yung luto ng aking misis. Masarap talaga. At habang kumakain sila, kinakabahan kasi paubos na yung pagkain. Kaya ang mo siya tayo mga kapatid. At marami pang darating. Pero natutuwa akong naglilingkod mga kapatid sa Panginoon, bagamat dito ng pagkain. Pero ang Diyos ko ay hindi nagkulang sa halagang 3.5, almost 90 person na napakain. Amen. Atin po palagpakan ng Panginoon. Talagang tagsawa sila. Hindi po yata nabitin. Kasi nakita ko hindi sila bitin eh. Panay-panay ang sandok namin ng kanin ng ulam. Pero ako ay napapadyos ko po. Kasi marami pang darating at hindi ko talaga in-expect na ang aking inandala ay nasa 50 person. Pero siguro yung tanghalin mga 70 ata na pakain. Pero sa biyaya po ng Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at masaya po naglilingkod sa mga anak ng Diyos. Bagamat medyo kapos ang budget, pero ang gimala ng Panginoon ay hindi po na ubos. Amen. Hallelujah. Praise God. At naniniwala ako mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay may nakalaang mga mensahe sa uling araw na ito. Upang ang bride ay dalhin sa isang mataas na dahon, higher crown ng paglilingkod natin. At alam niyo po mga kapatid, kahapon o mga ilang araw pa bago dumating ang camp meeting, ako ay medyo may kabalisaan. Sapagkat ang aking paksa na inihanda, kinakailangan ay di maiwasan, kailangan ko ang isang magandang introduction sa aking paksa. Sabi ko sa Panginoon, ang isa sa panalangin ko, Lord, nawa, bago ako tumayo, may magpaksa ng 7 thunder. At binubulungan kasi Pastor Diyos, Pastor Eli, sabi ko, yan ang pray ko sa Panginoon, na nawa, pagtayo ko ay may magpaksa ng 7 thunder. At talagang, hindi ko maubos ang aking nagalakan dahil napakaganda ng paglalatag ng paksa kanina. Amen po ba? Amen. At alam ko, pinagpala tayong lahat. Amen? At nais ko pong ating pag-aralan, hindi po yung 7 thunder na, naipaksa na eh. Kaya maraming salamat po, Pastor Nanay. At ako ay talagang tuwang-tuwa mga kapatid dahil hindi ko maalaman kung paano lalakad ang introduction. Kasi ang 7 thunder ay mahabang paksa mga kapatid. So mga anak ng Diyos, ang aking paksa, ano ba ang kalagayan natin bago mag-utter ng 7 thunder? Sino ba ang makikinabang sa araw na yon, mga kapatid? Sa Matthew chapter 25, alam po natin, ang foolish virgin at ang wise virgin. Ang wise virgin ay nakasama sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ngunit yung foolish virgin ay naiwan. Bakit kaya naiwan ang foolish virgin? Bakit kaya nakasama ang wise virgin, mga kapatid? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang foolish virgin sa chapter 25 ng Mateo, sa verse 3, sapagkat nang dalhin ng mga mamang ang kanilang mga ilawan, hindi sila nagdala ng langis. Ang ilawan nila ay may langis, pero wala silang dalang extrang langis. At ang wise virgin, sabi dito, lalabat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. So kung ating makikita, ang ilawan ay may langis, meron pang extra oil sa vessel. At ang langis ay type ng Holy Ghost. Amen? May dalawa
ang Holy Ghost sa buhay natin. Isa lang ang pagtahan ng Diyos sa buhay natin. Amen. So mga kapatid, nakita natin ang paglalarawan ng Biblia, ang handa ay hindi lang may oil sa ilawan, kundi meron din extra oil na dala. At yung walang extra oil, sila po ang naiwan sa araw ng pag-agaw. At sila yung foolish virgin. Amen po ba? Sino ang ayaw na maging foolish virgin? Amen po ba? Ayaw niyo mga kapatid? Ayaw? Para mapupunta rin naman yun sa kaharian ng Diyos. Ang foolish virgin ay mayroon ding Espiritu Santo. Amen po ba? Amen po ba? Na born again din siya, pero nga lang naiwan sa rapture. Pero di mo lang born again na may iwan sa rapture. So mga kapatid, sino ang gusto sa rapture? Eh di ba itaas ang kamay mga kapatid? Oh, ang dami. Kahit ako gusto ng rapture. But mga anak ng Diyos, paano kung hindi ka handa para sa rapture? Ano ang gagawin mo? Paano kung maabutan ka ng rush hour? Diba? Alam niyo po, mga anak ng Diyos, mas maigi na, di ba yung meron sa Globe, yung commercial, yung matanda? Ang flight niya hapon, umaga pa na, nagsimula na siyang maglakad. Sabi, no, hapon ba ang flight mo ah? Maigi na. Ilakad niya kasi mabagal eh, di ba? Sinimulan niya ng maaga, at least pagdating ng hapon, doon na siya. So mga anak ng Diyos, nahirap po ang sobrang kampante. Amen? Nasaan na kaya tayo sa plano ng Panginoon? Nahirap po ang naniniwala po 100%. O 90% mahigit dito ay born again na. Walang duda po yan, mga kapatid. Walang duda. At yan po ang aking pag-uusapan, mga kapatid. Ano ang ating kalagayan sa oras na ang 7 thunder ay mag-utter? Ano ba ang eksaktong dapat na kalagayan ng anak ng Diyos sa araw na yan? Ayaw natin maiwan. Amen po ba? At least kung maiwan ka man, pasok ka pa rin sa kaharian ng Diyos. Kasi silyado ka na. Pero paano ba tayo makakatiyak, mga kapatid, na sa araw ng pagbabalik ng Panginoon ay kasama ka sa pagsalubong sa Kanya? So mga anak ng Diyos, sa Ephesians chapter 1, sabi doon, He hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Your church, spiritual blessing are the best blessing. Amen? Which God blessed us. Maaari ang iba ay mayroong blessing ng kalusugan, pero hindi ng kayamanan. Maaari ang iba ay pinagpala sa kayamanan, pero hindi naman sa kalusugan. Amen? Pag sinabi mo, God bless us with all spiritual blessing, He bless us with all. Pinagpala ka niya sa lahat, hindi lang sa kalusugan, hindi lang sa pinansyal, most of all, sa spiritual na mga bagay. Amen? Hallelujah. At ano ang plano ng Diyos? Bakit kanya nais pagpala?